Sa ating pangunahing ulat ngayong araw, naging mainit ang talakayan sa isang kamakailang pagdinig matapos masbalpal umano si Representative Castro sa sagot ni Senator Chis Escudero. Ayon sa mga ulat, hindi nagustuhan ni Escudero ang ilang payag ni Castro dahilan upang diretsahan niya itong sagutin sa isang matalas na argumento na umani ng reaksyon mula sa publiko. Samantala, lumutang din ng usapin ang mga pangalan ni Gomez at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo matapos hindi pumirma sa isang kontrobersyal na dokumento. Dahil dito, maraming nagtanong kung sa kanilang motibo at intensyon. May mga espekulasyon na nagsasabing may kinalaman umano ito sa isyu ng panunuhol o bayaran, ngunit wala pang kumpirmasyon hinggil sa naturang aligasyon. Maring itinanggi ng kampo ni Gomez at Arroyo ang mga paratang na ito na sinasabing bahagi lamang ng political maneuvering. Sa kabila ng kaliwat ka ng akusasyon, nananatili ang panawagan ng publiko para sa katotohanan. Patuloy na hinihikayat ng mga opisyal na maging transparent sa kabila ng mga desisyon at paninindigan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga phone number nila, yung mga congressman na pumirma, nandyan ho sila. At kada video natin, paisa-isa ho tayong pinapasalamatan, yung alam ho natin na sincero, yung hindi nila pagpirma at walang, hindi nababahiran ng politika. Bagkus, naniniwala ho sila na walang ginawang mali itong si VP Sara. Ayun na nga mga kababayan, ang problema kasi sa inyo, Franz Castro, hindi porket alam naman natin na wala kang chance na manalo sa Senado sa 2025 midterm election. Yung mga re-electionist na senador, gusto mo hindi sila makaalagwa. Sa bagay, no? Pagbigyan na ho natin itong si Franz. Kasi pag nagkataon, pagkababaho niya bilang congressman, kalaboso na ho silang dalawa nitong si Sator Ocampo. Yung apilan nila diyan sa conviction nila, sa tingin ho natin, hindi ho yan kakatigan ng korte dahil mismong mga magulang ang nagreklamo dito kay Franz Castro. Kumbaga, mabigat ho yung ebidensya na laban dito sa ali na to na kinuha nila yung mga bata. Kaya naman, ihanda-handa nyo na ho inyong pala dahil hihimas kayo ng malamig na reha sa mga susunod na panahon. Kaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, inahamon ko ngayon si Senate President. Grabe, no? Sa bagay, no? Ano na rin ho niya yan? Kumbaga, extra media mileage dahil kulelat ho siya sa, dyan sa kandidatura. Dapat sumama ka na rin doon sa, prosecution panel ng House. Para dyan sa impeachment trial na yan. Dapat sumama ka na. Pinagsiksikan mo na sana yung sarili mo. Isa bagay pala, di ka abogado kaya di ka pwede, no? Di ka pala abogado itong si Franz Castro. Ano ka na lang, magmiron ka na lang doon. Mag-cheer ka na lang kay Luis Pro pag nagsasalita siya. Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taong bayan sa mga senador natin. Dahil alam mo, isa lang inaasahan namin dito, Franz Castro. Pagkaalis mo sa pwesto, diretso ka sa kulungan. Yun, yung ginagawa mo na yan, yung pagsasalita mo na yan, yung kalayaan mo na yan, diservice yan sa sambayan ng Pilipino. Dahil doon sa mga magulang na naperwisyo nyo, pinagkukuha nyo daw yung mga bata di ba? Ang complainant to, hindi naman kung sino-sino lang, hindi ho yung mga grupo o kung sino pa man, magulang ho mismo ng mga batang binitbit nitong si Franz Castro. Sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, no? So nasa kanila yung ibinigay ng taong bayan na papel talaga, no, bilang impeachment judge. Kaya kung hindi nila gagampanan yung tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon, I think mag-iisip ang taong bayan na kung iboboto pa sila o hindi.
kapal ng mukha nitong Ali na to, no? Ang kapal ho ng mukha nitong si Franz Castro. Kaya ito na ho, mga kababayan, pakinggan na ho natin itong si Senate President Chis Escudero, no? Kaugnay diyan sa pag-aapura sa kanila ng mga congressman na to, di ba? Kung hindi ho kasi naipasa yung impeachment na yan, ang problema minadali nila eh. Kaso malaki na gastos ni Tamba. Nakuha niyo ho ba mga kababayan kung bakit alam din ho kasi ni Tamba, majority doon sa mga nag-coups na congressman diyan sa TWADCOM at saka diyan sa Committee on Bad Government, di na ho makakabalik yung mga yan. Markado na ho kasi yan sa ating mga kababayan sa kanilang mga distrito. Hindi rin ho nagustuhan ng mga constituent nila yung ginawa nilang pagkukups dyan sa House of Representatives. Kaya alam din ho nila na pagka hinintay pa nila na matapos tong Congress, pag nagbukas yung 20th Congress, panibagong bayaran na naman ho yun sa mga congressman. Panibagong panliligaw na naman ho yun. Di ba? Panibagong hearing na naman ng Committee on Bad Government. Di ba? O hindi natin lang maghi-hearing pa sila o magpa-file na lang magpa-file na lang ng impeachment o kung ano man ang gagawin nila. Pero malaki pa rin ho ang gastos kasi itong mga to kumbaga kargado na eh. Kargado na ho itong mga congressman na to kay Tamba. Kumbaga pagka hindi nila sinunod ang kagustuhan ni Tamba, may kalalagyan sila. Sa laki ba naman ang ibinibigay dito sa mga congressman na to? Kada event 777, meron 77 skip. Oh, di ba? Imposibleng pagka sinabi ni Tamba na pumirma ka diyan, kailangan mo pumirma. Pagka hindi ka pumirma, may kalalagyan ka. Ang laki-laki na ng gastos ni Tamba diyan sa mga congressman na yan. Tapos balita pa ho natin ang pagpirma daw ho ng mga congressman na yan, di umano. Napakalaki daw ho ng pondo niyan. Talagang nagbuhos daw ho sila ng limpak-limpak na salapi para talagang mapakita na solido ang House of Representatives at ang kumbaga maipakita kasi representante ho yan ng iba't ibang distrito ng ating bansa Kumbaga yung mga kada distrito talagang gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaso taliwas ho yun sa nangyayari on the ground nga. Yung iba ho nakikita na natin yung mga taga-suporta ni VP Sara, winawasak ho nila yung mga tarpaulin. Mga taga-suporta ng mga Duterte at ayaw ma-impeach si VP Sara. Yung mga congressman na pumirma, winawasak na ho yung mga tarpaulin nila. Sa susunod na video ho natin, ipapakita ho natin yan. O, rekta na ho tayo dito kay Boy Quilay. The Senate shall... As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isayin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busina lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noong 2011 laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan.
ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Nagbabanjing-banjing pala kayo dyan eh. Ito naman si Franz Castro. Nagbanjing. Kung di kayo nagpabanjing-banjing, malamang naipasama sa agenda doon sa last na session ng Senado at ngayon na pag-uusapan niya kung hindi nyo binanjing-banjing. Diba? Binanjing-banjing nyo kasi. Ang dami nyo pang kaartihan na hintayin namin yung third impeachment, fourth impeachment. Yung meron pang magpa-file. Dito sa isa na to, pipirma na itong mga congressman, di ba? Hindi diskumpiyado ho sila doon sa ipinail ng mga tropa nitong si Trillanes. Diskumpiyado ho sila doon sa mga ipinail ng grupo ng mga makakaliwa. Gusto ho pala nila, sila yung magpa-file. Bali 3 yung final di ba? Meron. Pang-4, tama, yung pang-4 yung final. Para kumbaga ika nga nila bulletproof, no? Walang akala nila wala na talagang solido na talaga yung kaso laban dito kay VP Sara pagka yung ika-4 na pagpa-file tapos nandiyan lahat sa likod ng yung mga congressman na kumita diyan sa impeachment na yan, di ba? Pero babalik pa rin ho tayo doon sa issue na pagka inumpisa na ho yung impeachment trial na yan, lahat ho ng argumento nitong mga kumakalaban na to kay VP Sara wala ho yan. Hindi ho makakapalag ho yan pagka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsalita dyan sa Senado. So bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules on impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binaba sa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung
Aamyendahan ba yung rules? Anong ilalagay sa rules? I-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman yung, mahaba. sir, Pambihira ho talaga tong si Boy Kilay. Susundot pa talaga ho siya, di ba? Ganyan ho ba kayo nag-uusap kayo dalawang mag-asawa sa bahay? Ganyan ba kinakausap niya si Heart Evangelista? Ibang klase, no? Ganyan kayo nag-uusap? No, bago kayo matulog, mag-aano ka muna, tutula ka muna. normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwedeng yung i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan na simulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier o few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment... Narinig mo ba yon na Franz Castro? Hindi daw papayag itong si Giselle Escudero na ganon-ganon nyo lang daw sila. Pero pagka nag-utos itong si Marcos Jr., no, kung mabilis pa sa alas 4, pustahan tayo. Kung sa bagay, nagbigay na ng pahayag, kumbaga cryptic message kanina, itong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa impeachment na yan. Anong sabi niya? Dapat gawin nila ang trabaho nila. Trabaho nila yan nandyan na sa kanila yan Dapat, pag napunta sa kanila, wala na silang choice. Nakuha niyo ho ba yung mensahe na yun ni Marcos Jr. para dito kay Chis Escudero? Ang sabi ho ni Marcos Jr., bilis-bilisan nyo daw ho. Kung di nyo naiintindihan yung kanyang naging press con kanina, para sa iyo yun, Chis Escudero. Ang bagal nyo daw ho. I-impeach nyo na daw ho itong si Vice President Sara Duterte. Impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Yun, wala ho, hindi ho mauumpisahan. Kaya ano na ho tayo, balik na ho tayo doon sa mga totoong issue. Kulang-kulang na ba ICAM report, yung pagdami ng nagugutom ngayon sa ating bansa. Ano pa, yung kriminalidad,
illegal na droga, lagi yung kasama yung droga, no? Lagi yung talagang kasama yung droga kasi ibang klase yung itong ano na to, itong administrasyon na to, napakarami ho ng mga bangag. Napakalaganap po talaga sa kalye yung ano, yung mga pakalat-kalat na hindi mo malaman kung ano gagawin nila eh. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judge man or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag, ika nga, sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit nyo na, kung sir, kung after election magkukonvene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika, kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government, yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprubahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprubahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito'y impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na ang Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano kung magpatawag? Asan ba sila?
Nasa press officer. Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam Legal. ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil nung probisyong yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam namang hindi kami mag-attend. Okay, Mav and then RG. Sir, some senators... Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag-raise na ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po nagkaroon ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because no caucus was held about it for the simple reason that I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na, oh, ayun na, bukas, nandiyan na, liga, meeting tayo. No, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about given the impeachment na mahalaga din naman na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. Okay, RG. At ikaw, follow up lang dun sa kay Senator Bato. So, may Si basis... Senator Bato ba? Some senators lang ang sabi ni Ma'am. Pero isa si Senator Bato na parang concern niya, parang talo sila o lugi kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates makakapag-ikot. Actually, again, may basis yung concern. not necessarily. Tanda mo, maraming senador maraming kongresista ang sumikat sa impeachment at naging senador. Maraming mga senador na nag-re-elect din. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!